Hi guys, muli ako nagbabalik. Good morning again to all of you guys. Good morning Philippines and good morning Dubai. So, shoutout sa inyong lahat. Guys, bali nakagawa ko ng part 1 regarding sa OFW loan. So, gaya ng sinabi ko nung nakaraan sa part 1, pinasok ko yung what you call this? Isang company which is tinignan ko kung legit or hindi, at same modus pa rin or same pa rin yung mga nakilala ko noon sa mga pinag-inquiran ko. So hindi ko masabing legit, hindi ko masabing scam, or hindi ko masabing okay siya, kasi 50-50. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, think about it before you click 100 times, 1 million times, kasi pera pinag-uusapan dito. So sa una kong pinag-inquiran, isa ayun nga, marami, 16 yun tapos pang 17 to. Tatlo yung pinag-inquiran ko na tingin ko hopefully legit, kasi mahirap makalun doon pag wala kang requirements. Isa sa mga requirements na hinahanap, pag wala kang pinakita, hindi ka makakahiram ng pera, at wala silang binabayaran, wala kang babayaran doon na kahit ano, walang hidden charges talaga. So yung sa mga balik tayo din sa hindi pa ito yung part 2 guys. Gagawa tayo ng part 2, which is medyo mahabang video yon, para ma-impormahan ng lahat. Nasa sa inyo na lang po kung panonoorin nyo, pero sana please like and share lahat ng videos ko about the warning sa mga OFW loan na yan, loan solution or whatever. So yun nga, yung sa 16 na pinag-inquiran ko, doon naman ihulog nila yung pera, pero ma-unfreeze, mapiprease, and then para ma-unfreeze kailangan mo magpadala ng pera, which is may hiningi silang amount, and then makipagtawaran ka kapag okay na sa kanila yung amount na yun. So ayun yung ipapadala mo. Siyempre kumpiyansa ka at first timer mo, at nainganyo ka sa mga pinagsasabi nila, so magpapadala ka ng pera until hindi po ma-unfreeze, kasi kulang pa yung pera, hindi magpapadala ka uli. So ganun po yung tema nila. Ngayon iba naman po yung napasukan ko. Bali ang kanila naman po sinasabi, para mapatunayan na talagang good payer ka, magsisend ka ng 11% doon sa amount na hihiramin mo. So like for me, 200,000 yun. So ang 11% yun is around 22,000. So kung makapagpadala ako noon, immediately babalik din nila, and then 222 ng kalalabasan, para lang in good faith daw na magbabayad ako o may kakayanan ako magbayad. So yun na, doon ko na lang po ikukwento sa inyo sa part 2. Mahaba-habang video po yun, so bahala na po kayo doon kung tatapusin nyo. Pero sa mga ang mga video na to ay para sa mga OFW at sa mga business minded dyan na gusto magkaroon ng business money para sa business nila. So yun. So paano guys, abangan nyo na lang po yung part 2, at mahaba-habang story yun, mahaba-habang explanation ng ihanok doon, para one time na lang. So sana please like and share ang mga video ko na ito, lalo na sa regarding sa OFW loan. So thank you guys, and see you then. Siguro baka Saturday, kasi half day ako noon, or depende kapag magka-time ako, gagawin ko ng part 2 yung aking part 1. Okay guys, so see you, and shout out to all of you guys. Peace to the world, peace not war.